natin kung may ibubuga itong mga DD list na to. Alright. So, huwag na nang paniguin. Puntahan na natin si Podcaster Mabsat. Puntahan natin si Podcaster. Again, sa mga bagong pasok, shoutout sa 33 live viewers. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Cayetano, hindi ako gumagamit ng PR operators. Hindi nga ba? Panoorin ng video, inamin ni Cayetano, may PR team siya. Binisto eh. Wala na. Sabi niya wala siyang PR operators. Tapos ngayon, meron pala. Ay, sige nga Sir Bad. Ibisto mo na. Isiwalat mo na. Bawasan natin yung Sir Dinardo, shoutout. Bawasan ko lang yung background music. Yan, okay na. 20 lang. Okay, Sir Bad, mega love shoutout. Buenos dias, damas y caballeros. In our previous vlogs, we expose itong kasinungalingan ng mga DDS to include itong fake Marines or mga Marintes na claim na nakatanggap ng mga maleta sila Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta from Saldico sa Misibis Bay at kung saan pinakita nila sa fake rin na Blue Ribbon Committee hearing ni Mike Defensor na at naroon daw sila Kiko Pangilinan at si Shawi sa Misibis Bay to receive the money. Kasama, may picture sila kasama sa mga staff ni Saldico na may-ari ng resort na yun. Pero late yung BAT team ay nakakita ng video ni Shawi na nagpapakita na naroon sila nangangampanya sa Marawi when the supposed maleta turnover happened sa Misibis Bay. Kumbaga, from Luzon, Visayas tayo. At from Luzon to Mindanao, ang layo-layo. At whole day, sila Sharon at sila Kiko naroon sa Marawi. And then, in-expose rin natin itong ganyan kagaling ang BAT team. Hindi kayo makakatakas dyan sa BAT team. So, in-expose rin natin kanina yung press con ni Marcoleta at ni the late congressman na dating chairman ng Appropriations Committee na si Congressman Andaya, Rolando Andaya, na in-expose nila yung 333 billion nung 2019 pa na flood control anomaly from the 2017 and 2018 budget ng Duterte administration. So kumbaga inaamin na nila na doon talaga nagsimula sa Duterte administration yung flood control scam. So nakita rin niya ng BAT team at ngayon dahil nagmagaling na naman ito si former Senate President Alan Peter Cayetano na hindi daw siya gumagamit ng PR. Hindi naman ginamit niya si BAT. Kaibigan ko lang siya. Pero meron siya gumagamit. Inamin niya. May video yan. May video rin yan, Alan. At yung video niya, kausap niya si Banat Bay si Mocha. at si Mocha Uson nung during the Duterte. Sabi niya, pwede nating bayaran. Mababayaran yung mga gusto nating ilabas na mga news, yung mga lalabas sa mga media. Ito, may katapat na presyo. Ay, Diyos ko po, Rudy. Naka po, bistado ka ngayon. Administration, kausap niya itong dalawa. At tinuturo pa niya, alam nyo, meron mga bayaran media na nababayaran natin. Pwede umapir. I believe dito yung matagal nang kumalat yan. Kung di ako nagkakamali, mga kwan pa yan, 2022. 2022 kumalat yung video, kinakausap niya si Banat Bay tsaka si Mocha. Pista, rinig na rinig yung usapan nila, Diyos ko po. Campaign ni Duterte
pwede umapir sa mga TV interview na meron ng prepared question, ibibigay na sila ng question. Basta bayaran lang natin yung media. Wala tayong problema doon. Sabi niya, meron ako team na pwede nyo gamitin. Meron ako PR team na pwede nyo gamitin. Yan. Kaya Alan, napaka-bobo yung PR mo. Meron tayo tinatawag na Oppo Research. Kasi si VAT ay PR. Kaya swerte kayo, andito na naman kayo sa Vlogcaster Channel. Hindi tayo yung vlogger na nabasa lang yung news, na napanood yung news sa vlogs or sa anuman social media site and then nagsasalita parang eksperto na. Ako, kaibigan ko si Alan Peter Cayetano. Kaibigan ko yan nung reporter pa ako. Kinocoveran ko yan nung reporter pa ako ng Inquirer. PR executive rin tayo. Former president and CEO ng Dean and King's Communication. By the way, magagalit na naman yung mga kwan natin, yung mga kalaban natin. Sasabihin na, andyan ka na naman ba? Nagyayabang ka na naman. Hindi yan pagyayabang. That is proposing, that is promoting critical thinking. Di ba parati ko sinasabi sa inyo, hindi dahil itong vlogger nagsasalita ukol dito, magaling na siya dito. Kung wala siyang background dyan, paano siya maging credible? Paano siya makakuha ng expertise? Kasi we are doing that to tell people, hindi lang basta sino-sino Ponce Pilato paniwalaan nyo. Mostly fake news yun. Bayaran yun. Kilatisin nyo yung pinapanood nyo. Low data, low now. Saan tayo magpapaload dito? Again, sa mga bagong pasok, mga kakabsat, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Dapat may expertise talaga sila. For example, isang vlogger na lawyer, magaling sa law. Pero it doesn't mean magaling siya sa PR. Si Vatrin, magaling sa PR, hindi magaling sa law. Kaya mostly PR matters ang pinag-uusapan natin. Yung mga propaganda, yung mga public relations war, yung opposition research na sinasabi natin, hindi yung pagyayabang. That is to establish my credibility. Kasi syempre, marketing, advertising man ako. Sino pa ba, Paul Lim? Sino pa mag-promote ng channel ko para i-encourage kayo mag-subscribe kung hindi ako? Hindi naman pwede ibang ipopromote ako ng mga politiko. Siyempre ako. Diba? Kagaya yung pinapromote ko yung mga negosyo ko, ako nagpo-promote niyan. O ito, hindi naman ito negosyo ko, pero nagre-renta yan, mga tenants yan sa building ko. Tinutulungan ko sila i-promote. Kasi advertising executive ako, retired. PR executive ako, marketing executive ako. So syempre, ipopromote ko yung channel ko. Meron tayo 6 to 8 million views monthly. 6 to 8 million na tao napapanood sa Vlogcaster channel. Pero alam nyo, ang liit lang ng kuha natin dahil yun na nga, marami nanonood lang, gusto nila yung view natin, pero kung DDS sila, they don't agree na binabanata natin si Duterte. Kung Marcos naman sila, they don't agree na binabanata natin si President Bongbong Marcos, si Speaker Romualdez o si Sandro Marcos. Kaya 8 million na papunod sa atin monthly, pero 260,000 plus lang ang subscribers. Kaya syempre, ipopromote ko rin yung channel ko para yung mga nanonood ay magiging subscribers. So hindi yan pagyayabang. Hindi yan pagyayabang, kundi pinopromote ko lang yung page ko.
Hindi ang pagyayabang. Yung sinasabi ko dati, inquirer ako, reporter. Sinasabi ko, kilala ko itong politiko, naging kliyente ko itong politiko. Hindi yan pagyayabang. That is, I'm only promoting my channel. Tingnan nyo. Baka sabihin nyo naman, nagsisungaling na naman ako. Oh, bumaba pa nga bumagsak pa nga dahil nagkasakit ako. Hindi ako nakapag-vlog. Oh, 6 million na lang, 6.6 million views. 6.6 million views kasi bumagsak yung bumagsak diyan yung na-operate ako sa puso. Ngayon medyo tumataas na ulit. Yan, views. 6,631,807. So from 8 million to 6 million. Kaya hindi nagyayabang si Bad kung sinasabi natin yung background natin. Pinopromote lang natin para mag-subscribe kayo. Yung 6 to 8 million, maging subscriber naman kayo. Baka maging 1 million pa subscriber natin yan, di ba? So hindi yan pagyayabang, hindi yan. So eto, kaya expertise ko yung PR, kaya masasabi ko, bobo at tanga yung mga PR ni Alan Peter Cayetano. Kasi dapat gumagawa kayo yung tinatawag natin opposition research. Oppo research. Kung sino man o ano man banata nyo, i-research nyo muna. Tama. In this case, may video si Alan. Ipi-play natin yan mamaya. Ay nako, May yun na. video si Alan, tinuturuan. Si Banat Bay. Si Banat Bay at saka si Mocha Uson kung anong gagawin para i-promote si Duterte. Ipe-play natin. Pero una, ipe-play muna natin yung kay Alan. Oy, thank you Paul sa continuing support. Sabi niya, may kasabihan, do not disturb the enemy when they are making a mistake. Hayaan mo siya dumaldal ng dumaldal. Yes, sabi ni Napoleon Bonaparte, do not disturb your enemy when he is busy committing mistakes. Napoleon Bonaparte. At hindi yung totoo na maliit na tao si Napoleon, mga 5'5", 5'6" ata yan So medyo okay naman kasi yung mga kritiko niya, kung titingnan nyo yung puntot niya sa France, hindi naman maliit na tao. Pinoportray lang siya parati sa mga cartoon. Pero parang si Tom Cruise lang, na hindi naman maliit, hindi naman masyadong matangkad. O yan, sabi ni Paul Lim, but meron ka naman iyayabang talaga. Git lang sila. pwede libre naman ang pagyayabang Yun, digo, di ba? Di ba, Paul? Sino pa man ang promote ng page ko? Si Banat Bay? Si Mocha Uson? Siyempre, ako. Para ma-convert ko yung nag-view lang, magsa-subscribe. Di ba? Hindi yun pagyayabang. That is promoting my page. Promoting my page. Sinong gusto hindi umabot ang page ko ng 1 million? Di ba? Nakikita nyo, 6 million views. Last month, 8 million views a month. Di ba? So, I have to promote my page. Okay? Hindi yan pagyayabang. Every time nag-usap ako, kung pinag-usapan ko yung mga negosyo ko, that is kina-counter-attack ko yung sinasabi, magkano? Sino nagbabayad sa'yo? Bakit mo binabanatan kinikriticize si Marcos? Binayad ka ba ni Sara? Ganon. Kaya I have to show my business to say, I don't need to receive bribe to survive. Hindi ako kailangan maging bayaran vlogger. So ito si Alan Peter Cayetano, ito marami mga bayaran vlogger na kaalyado niya. So pero ito ngayon, naghuhugas kamay siya. Parang hindi daw niya kailangan. Hindi daw niya kailangan ng mga PR. Yung mga kwan lang daw, yung mga majority at si Marcos ang gumagamit ng PR. So panoorin natin ito. Anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them. Una, meeting sila. inupakan muna niya si Joel Villanueva at si Erwin Tulfo. Panoorin na natin
bago mapunta doon sa parte na sinasabi niya hindi siya gumagamit ng PR. Take turns tayo lahat umupa. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Oh, kasi si Lito, parang kasama niyo na ako, pero wag niyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng invento tungkol sa kasama natin. Oh, pero sila, nag-take turn sila. Oh, liberal, kayo naman. Oh, Rafi Tulfo, ikaw naman. Oh, but makikita mo yung diferensya nila. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated and experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi nilang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yun. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo. Oh, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? O yung contractor na balik-balik sa office mo, yung contractor sa party, o marami pang iba. Doon muna tayo. O marami pang iba. Di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong papabasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon invento. That's why naiintindihan ko yung sakit ng isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Diba? So I won't go there because I don't want to talk about that now. And pasensya na po kayo. Ano daw, masakit ang loob niya kasi kakasuhan siya ng plunder. Really? Si Marcoleta ba yan? Di ba siya umamin? Di ba siya yung umamin na nagbigay ng donasyon, 75 million? Pasok sa threshold ng plunder na 50 million? Di ba? Ang ebidensya mismo sa bunganga niya. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo. We will use money, we will use PR, we will use etc. Yun na nga, diba? Sir Leo. So pasensya na po kayo kung minsan... Christian daw we will not use money, we will not use PR. Panoorin nyo Christian daw we will not use money, we will not use PR. Take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong papabasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness,
gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Tinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noong time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon invento. That's why naiintindihan ko yung sakit ng isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Diba? So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo. We will use money, we will use PR, we will use etc. Diba? So pasensya na po kayo. Kung As minsan, Christian, kung sagutin, tactical Hindi yun. tayo mag-imbento, we will use money, we will use PR. Okay, so yan ang sinabi niya. He will, in short, hindi siya gumagamit ng PR para i-promote yung sarili niya. I-promote si Sarah. I-promote yung mga kaalyado niya. So eto naman, si Cayetano talking about PR. Kay Banadbay at saka kay Mocha Uson. Panoorin nyo, ulit-ulitin natin to. Matagal na yan actually, matagal na yung video yan. In what areas around the country ka, mas may laki chances yung votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede mo kayong tulungan at saka yung tao na kasi like sa traditional media, you can buy at sa ngayon, pag interviews ko nila. At pag ginagawa nila yung interview, you can give your own questions. Hindi ka matatakot. What areas around the country ka, mas may laki chances yung votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede mo kayong tulungan at saka yung tao na kasi like sa traditional media, you can buy at sa ngayon, pag interviews ko nila. Fabricated. At pag ginagawa nila yung interview, And by fabricated. You can give your own questions. Ano? Hindi ka matatakot. What areas around the Sabi niya, may tao ako doon. Yun ang PR niya. May tao ko roon. So, tinuturuan pa, siya pa nagtuturo Siya ang operator. Pwede siya na rin ang PR operator, kaya hindi niya kailangan ng PR operator. Siya ang PR operator. O tao niya yung PR operator. Sabi niya, may tao tayo. Pwede kayo magbayad para sa social media o para sa regular media, sa old media, traditional media, TV, radio, newspaper. At pwede rin tayo magbayad para sa mga interviews. Bibigyan pa tayo ng mga prepared question at prepared answers. Kumbaga, scripted. Ganyan si Ikas. I presume ito yung during the campaign ni Duterte or nung kwan na siya, kwan na siya, nasa Duterte admin na siya. Kasi suot ni Banadbay yung kwan yung Duterte shirt Kasama si Mocha Uson, ito yung panahon na active pa. Si Mocha Uson. So tingnan mo, hindi tayo gagamit ng PR. Christian tayo. Hindi tayo gagamit ng pera. Eto, inaamin niya, meron tayong nationwide network na pwede natin bayaran yung media, yung traditional media, pwede natin bayaran yung social media, in short, mga bayaran vloggers, and then, pwede pa natin bilhin ang media para kung mag-interview sa atin ay meron ng mga prepared questions at meron pa mga prepared answers. Panoorin natin ulit. Bistado. I-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para ma-viral ito at umabot ito sa mga kay Alan Peter Cayetano at yung mga nagmo-monitor sa kanya. Nagmo-monitor sa kanya sa social media. Isampal natin ito sa kanya at saka sa mga DDS. Hindi daw gumagamit ng media operator. Meron ka nga, ikaw nga ang promotor sa paggamit ng PR operator. Pero ngayon, kaya pasensya na, yung marami sa inyo na bad trip na umalis na sa page natin nung plinay natin yung mahabang video ni Alan Peter Cayetano because
I wanted you to see anong konteksto. Kaya sinabi niya na hindi tayo gagamit ng pera, hindi tayo gagamit ng PR, public relation operator. Kumbaga, the truth lang. Kasi Christian tayo. Eto, Christian ba to? Christian ba to? Panoorin mo ulit. In what areas around the country ka, mas may laki chances yung votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Yun, tinuturuan pa niya. How much, meron tayo nationwide network na how much you will spend for social media and traditional media. So tinuturuan pa niya, ibig sabihin, noon pa, PR operator na talaga siya or marami siyang mga PR nakakuan sa kanya na binabayaran niya. Siyempre, pera natin yun. Pwede mo kayong tulungan at saka yung tao na kasi na-accept. Pwede ko naman kayo tulungan at tao ko nandun. Saan man yun, sa Malacanang ba o saan, yun ang PR operator niya. Randy Gorospe, shout out. Yun ang PR operator niya. Kung saan na ang pagka-Christian dyan? Hindi pa siya Christian dito eh. Kaya siya nagpo-promote ng PR. Bistado. Ngayon, Christian na daw siya, hindi daw siya gumagamit ng PR. Eh, nagsisinungaling ka, Mr. Senator. Pangmalakas ang gutom? Again, sa mga bagong pasok, Mapsat, shout out sa 140 live viewers. Like and subscribe po tayo, Mapsat. You can buy it. Yung ngayon, pag interviews binibenta. Sa ngayon, pati interviews binibenta. Mamaya ipe-play natin. Binanatan rin niya yung mga bayaran media. Pero siya rin ang nangungurap sa media. Siya rin. Now you can buy interviews. Hindi nga talaga yung interview. You can give your own questions. So, hindi ka matatakot. At what areas around the country ka, mas may laki chances yung votes. Diba? Tapos, syempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede mo kayong tulungan at saka yung tao na kasi like sa traditional media. You can buy it. At yan ngayon, pag interviews binibenta. At pag ganyan talaga yung interview, you can give your own questions. Hindi ka matatakot. At what areas around the country. Ito naman, nagmamagaling. Corrupt, hindi siya. Ang media ang corrupt. Sabi niya, ang media ang corrupt. Sinigundar niya yung sinabi ni nabayaran ang media. Sinabi ni Marcoleta. Hindi pala. But going back, Hindi pala yan. Sandali. Hindi ko makita yung pinadala ng bot team. Eto. Ito ba yun? Sandali. Di bali na. Later, ipe-play natin yan. Basta, binanatan rin niya yung media. Binanatan niya yung media na kwan daw. Nagpapabaya daw ang media. Sabi ni Alat Peter Cayetano. Okay? So, yan. Yan ang klaro dyan. So, nakikita na talaga natin na puro itong parang sinasabi ng mga nila Father Robert Reyes, ginagamit lang niya yung Bible, yung pagka-Christian to justify sinfulness, to justify their criminal acts, and to justify their continuing lies na binubumbas tayo sa mga online selling session niya. So wala na talaga wala na talagang kredibilidad ito si Alan kasi kitang-kita sinasabi niya hindi siya gumagamit ng PR pero noon pa man sa time pa ni Duterte may PR network na siya na bumibili at nagbabayad at nilalagay sa payroll niya mga reporters, mga vloggers at mga trolls. Kaya tingnan nyo
Ang dami mga trolls niya. Pati tayo, tinotroll tayo dito. Dahil yan, mga bayaran na yan. Mga minions ni Alan Peter Cayetano. So yan, another expose natin sa pagsisinungaling ni Alan Peter Cayetano using the video na siya mismo umaamin na pwede pera-pera lang ang operation ng mga PR, ng mga media, ng mga reporters at pati mga vloggers and trolls. Okay? So huli ka. Bistado. Maraming salamat, Sir Bad. Diyos ko po. Ano yan, Mapsat? Bistado. Anak ng kamote talaga itong si Aling Petra, no? Diyos ko po. Paano ba naman kasi mas marami pa siyang time sa live stream doon sa kanya. Di naman nakalabas sa kanya sa Senado, sa page lang niya. Tapos yung mga audience niya, mga tauhan din lang niya. Diyos ko po. Siya. Next topic tayo, Mapsat, no? Time check. 8:12. Siguro mga 2 o 3 subtopic pa tayo. Tapos papasok tayo kay Alfred. Mapsat, tingnan natin yung debate mamaya, no? Yun yung inaabangan natin. Alright, countdown muna tayo. In 30 seconds. Here we go. Again, shoutout sa mga bagong pasok. Mel Rodrigo, shoutout Kapsat. Randy Gorospe, Leonardo Anzag, Jeyo Fris. Sino pa ba? At saka sa lahat ng mga silent viewers, shoutout sa inyo. At syempre, Arton Zala, shoutout.